Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo tumako sa salita ng Panginoon, para po tayo ay lead po sa gabing ito, ay lumako muna tayo sa opening prayer. Ating pong hilingin si Sister Mary Rose Imbin para sa pambungad panalangin at pambungad awitin. Sister Rose. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you are condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted, you are condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be? You're my King and died for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted, you are condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be? You're my King and died for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. We sing you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Oh, amazing love, how can it be? You're my King and died for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? You're my King and died for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you.
Okay, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, pinupuri ka po namin at niluluwalhati ka po namin sa po na ito. Amazing love. Tunay nga Lord, nakahanga-hanga ang iyong pag-ibig sa amin, O Lord. Maraming salamat Lord sa gabi pong ito dahil muli ay nagkatipon-tipon na naman po kami sa linyang ito upang sumamba, muling mag-aral ng iyong mga salita. Lord, kung ano man po yung mga nagagawa namin na hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyo, humingi kami na kapatawaran sa amin pong mga kasalanan, Lord. Dalangin namin, Lord, sa gabi pong ito, ano man yung mga distraction na nagiging hadlang upang hindi namin maisapamuhay yung mga salita. Ano man yung mga gawa ng kaaway, Lord, sinasaway po namin ito in the name of Jesus. At dalangin din po namin, Lord, yung tagapagsalita na gagamitin mo po sa gabing ito, ilid mo nga po siya ng iyong banal na spirito, Lord. Manguna ka po sa kanya, Panginoon. Pangunahan mo nga po siya, upang ma-deliver po niya ang mga salita. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pong gawain. Inaanyayahan namin ng iyong presensya, ng iyong banal na spirito na siyang bumaba sa aming kalagitnaan upang pangunahan po. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun. So, thank you so much po, Sister Mary Rose Imbrian sa pambungit awitin at pambungit panalangin. So, sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat. Muli na naman tayo nagtipon-tipon sa gabing ito dito po sa gawain na tayo po ay muli magbulay-bulay, mag-aral po ng salita sa gabing ito. So, let's ready po ng ating mind, ating isipan. So, focus po natin ito sa ating Panginoong Jesucristo muna ngayon, sa ating tagapagsalita sa gabing ito. So, tayo po ay, focus muna natin sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Dahil, alam naman natin na excited na tayo makinig. So, bago po tayo makinig, welcome po muna natin ang ating tagapagsalita sa gabing ito. Walang iba po si Pastora Jonah po. Pastora, God bless. Bibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon po. God bless po. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. At sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na magbahagi ng mga salita ng Diyos. At maraming salamat din po sa CDCM Reunited, lalo na po sa ating founder, creator at sa admin and staff. Lalo na kay Brother Joseph Agnad na nagbigay sa akin ng opportunity na naman na magbahagi ng mga salita ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this wonderful night of prayer and worship and hearing your words. Thank you, Lord, sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin na makapakinig ng inyong mga salita. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil sa pagbibigay ninyo sa amin ng kalakasan sa araw na ito para natapos namin ang aming mga ginawa at naging productive ang araw na ito sa bawat isa sa amin. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko po na buksan ninyo ang aming mga puso't isipan sa pangunawa at pagsasabuhay ng inyong mga salita. At ang inyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi ay walang sapat na karunungan, pero hinihiling ko po ng banal na Espiritu Santo ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kayo po ang mangusap, gumabay sa bawat isa sa amin sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ayan.
Kung hindi po ako nagkakamali ay pangatlong beses ko na itong magsasalita sa CDCM Reunited. Kung hindi lamang po ako magkakamali, ayan, pangatlo. So maraming salamat po ulit sa opportunity. Maraming salamat sa Panginoon dahil nagiging way of communication and sharing the words of God ang social media. At ito po'y ating nagagamit sa kanyang kapurihan. Okay, ngayong gabi pong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa realignment. Realignment. Kapag sinabi nating realignment, i-align ulit. Iaayon ulit sa linya. So, ibig sabihin, dati nang nasa linya at na-disalign lamang, and then, i-realign o i-align ulit. So, that is realignment. At sa buhay ng tao, tayo po ay dating nakaayon or naka-align sa ating Panginoon. In the beginning, tayo po ay naka-align. Hindi po tayo nakahiwalay sa Panginoon. Ngunit dahil ang tao ay sumuway sa utos ng Panginoon, ayan, sina Adam and Eve, hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon sa kanila na hindi sila kakain ng fruit of the knowledge of good and evil. So doon nagsimula ang disalignment. Nawalay ang tao sa Diyos. Bagamat ang Diyos po ay hindi kailanman nagpabaya dahil pinili niya si Noah, si Abraham, at na-realign sila sa Panginoon. Pero ganun pa rin, ang tao ay balik ng balik sa kanilang mga makasalanang gawain. At yun ang pinaka nakakapag-disalign sa tao at sa Panginoon. And here comes ang ating Panginoong Hesukristo, namatay siya sa krus. At nabuhay muli. Dahil ang purpose, ang sino man natatanggap sa Kanya, maniniwala na siya ang anak ng Diyos at kikilala sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay, ay marirealign ulit or marirealign sa Panginoon. Kaya ngayon, sa gabing ito, naniniwala ako na tayong lahat na nakikinig ngayon ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus o naniwala sa ating Panginoong Hesus. At kung sa tingin mo, kapatid, ay hindi pa lubos ang iyong paniniwala sa ating Panginoong Hesus, huwag kang mag-alala dahil napakadali lamang po ng pagtanggap. Paniwalaan mo lang siya, tanggapin mo lang siya sa iyong puso, sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, ayan, aligned ka na ulit sa Panginoon. Pero, kahit sabihin po na tayo ay tumanggap bilang mga tao, minsan, sabihin na natin, aligned na tayo sa Panginoon dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Pero kung itong mga bagay na ito na pag-aaralan natin ay hindi natin mababantayan, na nangyayari na pala sa atin, ay, ayan na, kailangan na naman natin ang realignment o kailangan na naman nating ma-align ulit sa ating Panginoon. So, para hindi po tayo magtagal,
Pag-aaralan po natin ngayong gabi ang mga senyales. Ito ay para po sa believers at sa lahat ng tao. Kung nasa sa atin po ang mga signs na ito at na-realize natin sa sarili natin, then ito po yung time na i-realign natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. So una, bilang mananampalataya, makikita natin na didisalign na tayo o lumalayo na tayo sa ating Panginoon kung or if our prayer life becomes weak. Prayer life or buhay panalangin. So kung sa tingin po natin ay nasa atin ito, humihina tayo sa pananalangin, it's a sign that we need to realign with God. So ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing, or sa ibang mga version, pray continuously. Pray, manalangin. Okay, nariyan na po tayo na sasabihin natin na pagod ako sa araw na ito dahil sa mga ginawa, at normal lamang po na tayo ay mapagod dahil tao po tayo. Hindi po tayo, pero kahit nga po ang makina ay napapagod din. Ang katawan natin napapagod. Pero ano po ba itong pray without ceasing? Ang ibig po sabihin nito ay hindi tumitigil na pananalangin. Hindi humihinto. So, ano yan? Uupo na lamang ba tayo at mananalangin sa buong araw? Ganun ba yon? So, hindi po. Ang ibig lamang pong sabihin nito, kahit nasaan tayo man po ay nasa trabaho, kung ang isip natin ay nakikiconnect sa Panginoon, okay, habang nasa trabaho tayo, ano kaya yung mga pwede nating ipanalangin? May ka-workmate ka ba na sa tingin mo ay kainis-inis, or may kinaiinisan ka bang workmate? So lagi mong ipanalangin yan, Panginoon, tulungan mo po ako na ma-sharean ko ng iyong mga salita ang workmate ko na ito. So imbes na yung inis natin ang ating binibigyang oras at atensyon, ipanalangin na lang po natin. So, pero hindi lamang po minsanan yan. Lagi po nating ipagpapray. Okay. Kung nasa jeep naman tayo o nasa ride, pauwi man o kung saan man papunta. Example na dapat nating ipanalangin ay ang ating safety. Para hindi po tayo madisgrasya o kung anuman ang pwedeng mangyari. At isa po sa mga lagi kong pinapanalangin kapag nasa sasakyan ako, Panginoon, sana po ay sa mga tao na nasa sasakyang ito, makilala nila ang Panginoong Jesus. So actually po, marami tayong pwedeng ipanalangin kahit nasaan man tayo. Hindi po ibig sabihin na nakaupo lamang tayo at nananalangin. Paano naman po tayo niyan maghahanap buhay? Pero kung titingnan po natin dito sa pray without ceasing, kahit nasa ampong lugar tayo, kahit nasa anumang sitwasyon,
dapat po nating ituloy-tuloy pa din ang pananalangin. At hindi magiging rason yung pagod ako sa maghapong trabaho. Kaya, excuse muna, siguro maiintindihan naman ng Panginoon. So titignan natin, i-check po natin ito. Kung yung panalangin or buhay panalangin natin ay humihina, o i-realign natin ulit or i-realign natin ang ating buhay sa Panginoon. Anong gagawin? Umpisahan po nating manalangin ulit. O humingi ng kapatawaran sa Panginoon at isabuhay po natin ang pananalangin ulit. Ayan. Okay. Pangalawang sign na kailangan natin ng realignment. Sin becomes comfortable. Okay. Ang paggawa ng kasalanan ay nagiging comfortable. Or comfortable na tayo na gumagawa ng mga kasalanan. Pero teka lang. Kapag sinabi natin kasalanan, ano nga ba ito? Okay. Sin is anumang iniisip natin, anumang ginagawa natin, anumang sinasabi natin na hindi naaayon o hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, yun ay kasalanan. O ano pa? Missing the mark. Ano ito? Ibig lang sabihin nito ay kasalanan kung yung mga akala natin ay tama na ginagawa natin para sa Panginoon, pero hindi naman pala yun yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yun po ay kasalanan kasi namimiss po natin yung mark or yung kung sa yung mga shooting range baga, meron kasi silang mga tina-target, binubullseye. Ayan. Ibig sabihin lang ay paglihis sa ginagawa or pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Yan ay kasalanan. So when sin becomes comfortable, okay lang, maiintindihan ng Panginoon. O ganun ba? Ano po ang sabi dito sa Hebrews chapter 3 verse 13? Ang sabi po, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Okay. So, kung ganun, i-encourage natin ang ating mga kapwa, pero una, tinitingnan po natin, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Okay. Deceitfulness. Ibig sabihin, akala natin tama, pero mali pala. So, since deceitfulness, yung sa tingin natin, okay na yan. Pero, hindi pala. So, hindi po tayo magiging judgmental dito. Dahil ito po ay sinasabi lamang ng salita ng Panginoon. Halimbawa, okay, meron akong experience na nung pagkabata ko, nakakita kasi ako ng coins ni mama na naiwan lang niya sa tabi. So, ang akin naman, sabi ko, kukunin ko na yan.
hindi naman, kasi may mga pinsan ako. Kukunin ko na yan, baka makita pa ng pinsan ko sila ang kumuha. O di kinuha ko ng hindi pinaalam. So ayun, minsan ang kasalanan, dinideceive tayo na tama yung ginagawa natin pero mali pa rin. Bakit mali? Kasi kinuha ko ng walang paalam, bali ninakaw ko. O ayan, binili ko ng candy. Dahil ang rason ko nga, kaysa naman iba pa ang kumuha, diba? Ayan. So, nililin lang tayo ng kasalanan. Ipinapakita sa atin na tama lang yan. But, ito pala ay nililin lang tayo na gumawa ng mga o mag-isip, magsalita ng mga hindi kaaya-aya. Okay. So, dito, kapag nagiging komportable na tayong gumawa ng mga bagay na nire-reason out natin na tama, na, ayun nga, according sa definition natin sa sin is, ano mang iniisip natin, ano mang ginagawa natin, ano mang sinasabi natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon, at ano mang ginagawa natin na akala natin ay tama pero hindi pala pinagagawa ng Panginoon, yun ay kasalanan. Okay, kung komportable na tayo doon sa paggawa ng mga bagay na yun, so ako po ay nagbigay lamang ng aking personal na experience. So hindi ko po sinasabi kung ano man yung mga kasalanan natin. Nasa sa atin po yun. Let us ask God to help us na ma-realize kung ano-ano yung mga yun. At hindi pa po huli ang lahat. Tayo po ay humingin ng kapatawaran sa Panginoon at wag na po nating gawin ulit. Okay? So, ayan. Pangatlo, worship feels empty. Worship feels empty. Nagwa-worship naman ako. Kumakanta naman ako. Pumupunta naman ako sa church. Pero, bakit ganun? Parang wala pa rin. So, maaaring may nakaka-feel sa atin ng ganun. At may mga times din po sa buhay ko na nangyari ito. Pero maraming salamat sa mga salita ng Panginoon dahil tunay nga na kapag ating naririnig at ina-apply ay nagbibigay nga talaga naman sa atin ng karunungan at nagbibigay nga naman talaga sa atin ng gabay kung paano tayo mamuhay. So when worship feels empty, ang sabi po dito sa Isaiah chapter 29 verse 13, ang sabi po, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Ayan. So, ang Panginoon mismo ang nagsabi na maaaring ang tao pala ay umaawit. Sinasabi niya sa sarili niya o nagwo-worship, kumakanta, nagsasalita ng mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. Pero, empty pa rin.
Parang wala. Naranasan nyo ba yun, yung lumabas kayo sa church na naging parang normal na lang? So, ayan. Ano ang reason? O kahit umaawit sila, pero kung ang pag-awit nila is merely based on human rules, according dito sa sinabi mismo ng Panginoon, okay. But their hearts are far from me, ang sabi ng Panginoon. So, ang ibig sabihin, sa lahat po ng bagay na gagawin natin, lalo na sa pagpupuri sa ating Panginoon, gagawin po natin ito ng bukal sa ating kalooban, hindi po yung napipilitan, kundi buong puso po natin itong gagawin. Buong puso. Gawin po nating buhay ang pag-worship sa ating Panginoon. So, pag sinabi kasi nating worship, ang unang papasok sa isip natin is, ayan, pag-awit. Pero marami pong aspeto ang pagpupuri sa ating Panginoon. So, when worship feels empty, kung pagkalabas mo sa simbahan ay empty ka pa rin, parang empty pa rin yung feeling, o minsan ganito, masasabi lang na, wow, blessed na blessed sa worship team kapag napakagaganda nga naman at napakagagaling ng mga praise and worship teams. Pero pag may kasabalayan, ayan na, wala na, empty na, hindi ka na satisfied. Bakit ganun? Kasi yung puso natin hindi nakafocus sa Panginoon, kundi titingnan ko nga kung paano tumugtog ang worship team. So, it must not be like that. So, when we say worship, lahat ng gagawin natin ay buong puso. Yung lahat ng gagawin natin ay mula sa puso natin. It must be from our heart so that hindi tayo mapagsasabihan or sasabihan ng Panginoon na ayan nga, they worship me, pero yung puso nila ay malayo. Okay? So, pang-apat na titingnan natin dito, at medyo marami-rami pa ito, pero titingnan natin, conviction is ignored. Okay, kapag yung conviction sa atin ng Panginoon ay nai-ignore na natin, nakakaya na nating hindi pakinggan, conviction is can be compared to conscience o konsensya. Okay, kung ang konsensya natin ay hindi na gumagana, kailangan na nating i-realign ang buhay natin sa Panginoon. Ano ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 2? Ang sabi, such teachings come through hypocritical liars, whose conscience have been seared as with a hot iron. Okay. So, inihahalimbawa ni Apostle Paul na ang mga nagtuturo ng mga
false teachings or mga hindi tamang katuruan ay kino-compare niya sa yung konsensya nila ay seared. So, wala na silang iniisip. Kumbaga, sinawawalang bahala na lang nila yung kanilang konsensya. Okay. Balik po tayo dun sa story ko ng pagkuha ko ng coin ni mother. Pagkabili ko ng candy, di kinain ko na. Pero doon pa lang sa pagkuha ko kasi, andun na yung takot sa akin kasi tinuruan nga ako na wag manguha ng kung ano-ano mang gamit o pera man yan nang hindi pinagpapaalam sa may-ari dahil considered yan as pagnanakaw. So, yun yung tinuro sa akin kasi. At nung kinuha ko yung coin, na ando na yung konsensya sa akin na ibalik ko sana. Pero dahil nga tinatatak ko din sa isip ko na kung ibabalik ko ito, di pag iba sa mga pinsan ko nakalaro ko ang kukuha, di wala din lang. So, ayan, gina-justify ko yung sarili ko. So, instead, binili ko siya ng candy. And, sa totoo lang, kinain ko nga yung candy, yung konsensya ko naman during that time, hindi tumahimik. Kinakabahan ako. At kapag ganun ng ganun, na ini-ignore natin yung mga bagay na kung saan ginagawa natin nakukonsensya tayo, kapag sinasawalang bahala natin yun, magiging normal na yun. At pag naging normal, nako, wala na. Magiging na lang yun talaga. Magiging normal na lang yun. Kapag paulit-ulit nating sinasawalang bahala ang ating konsensya. And then, kapag ganun na nai-ignore ang ating konsensya or conviction, kasi ang Panginoon nangungusap sa atin sa pamamagitan ng konsensya. Kapag may ginawa tayong bagay at hindi dapat ginagawa, ay nangungusap ang Panginoon, nararamdaman naman natin yun. Pero pag ini-ignore natin yun, ay talaga naman na masasanay at magiging normal na lang sa atin. So kapag ganun na, alam natin sa buhay natin na tayo ay ini-ignore na natin yung ating conscience, ay ayun, manalangin tayo sa Panginoon, magsisi tayo. So, panglima, titingnan natin kung aabot tayo sa oras. Priorities shift away from God. Matthew chapter 6 verse 33 ang sabi, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Okay, priorities shift away. Tayo bilang mga tao, may kani-kanya tayong mga priority sa buhay. Pero hindi dapat nawawala na ang ating pinakaunang priority ay ang Panginoon. Tayo ba ay may mga ministries sa kasalukuyan? Tayo ba ay may mga involvement? So dapat natin isaalang-alang ito. Let's prioritize God. Seek first His kingdom. Ang ibig sabihin, sa bawat gagawin natin, hindi sana tayo yung
madadivert sa priority. Ikaw ba ay may involvement sa ministry? Naiintindihan ko, dapat tayong maghanap buhay. Sa mga pamilyado na po dyan, dapat ninyong asikasuhin ang inyong mga pamilya. Pero kung tayo po ay may involvement, at kahit po sabihin nating wala pa sa ngayon, dapat ang ating i-first priority ay ang ating Panginoon. Dahil kung prioritize natin siya, ang paglilingkod sa Kanya, meron siyang pangako dito. Ang sabi niya, and all these things will be given to you as well. Kasi nung time na yun may mga nagtatanong nagtuturo ang ating Panginoong Hesukristo na kung ang Diyos ang uunahin natin, kung ang Diyos nga binubuhay niya yung mga ibon, tayo pa kaya? So, ganon. So, priorities shift away. Kung ganon, dapat na tayong manalangin sa Panginoon at humingin ng kapatawaran. Yun lamang po yun. At tayo po ay mapapatawad naman niya. Pang-anim, motive becomes self-centered. Sa Acts chapter 4 verse 32 hanggang sa Acts chapter 5 verses 1 to 12. So hindi ko na po ito babasahin. Ito po ay kwento ni Ananias at Safira. So nung panahon na nagsisimula ang church, nagkaisa ang mga mananampalataya na ibebenta nila ang kanilang mga ari-arian at dadalhin nila yung pinagbentahan sa kanilang simbahan nang sa ganun ay may magamit sila, may mga maitulong sila sa mga nangangailangan at may mga magamit din sa gawain. Pero nagkasundo po sila, hindi po ito sa pilitan. Ngayon, itong mag-asawang Ananias at Safira, ang sabi, ibenta natin yung property natin, pero hindi natin ibibigay lahat. Magtatabi tayo para sa sarili natin, pero sasabihin natin na ibinigay nating lahat. So, yun yung motive nila. Na isa din sila sa mga ma-recognize na nagbigay ng kanilang whole property. Pero hindi po natin maloloko ang Panginoon. Ang nangyari sa kanila, kinonfront ni Apostle Peter si Ananias dahil sinabi sa kanya ng Panginoon yung ginawa nila. At namatay si Ananias, sumunod din si Safira. So when motive becomes self-centered, ayan, kailangan nating i-realign yung sarili natin sa Panginoon. At hindi pa naman puhuli ang lahat. Okay, hindi pa puhuli ang lahat. Pwede pa po tayong magsisi at lumapit muli sa ating Panginoon. Okay, panghuli, lack of love, joy, and peace. Okay, wala na. Wala na yung love, joy, and peace sa ating mga ginagawa. Wala na ba tayong joy? Hindi na ba tayo masaya kapag tayo ay pumupunta sa church? Hindi na ba tayo masaya kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay para sa ikapupuri ng ating Panginoon? So, kung ganon ang nararamdaman natin, kailangan nating mag-realign sa ating Panginoon. Kailangan nating lumapit ulit sa Kanya at umayon ulit. Dahil ang love, joy, and peace ay mga fruits of the Holy Spirit. Bilang tumanggap sa Panginoon, nasa sa atin na po ang fruit of the Holy Spirit. Pero,
At kapag nasa atin ang fruit of the Holy Spirit, ayun, tayo ay mayroong kagalakan at mayroon tayong pagmamahal, puno tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Pero kung sa tingin natin ay unti-unti na po itong nawawala, okay, hindi pa po huli ang lahat. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Meron pong verse, panghuli na pong babasahin natin, verse dito sa Lamentations chapter 3, verse 40. Ang sabi po, "Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord." So, ini-encourage po tayo na kung nakita po natin na nasa buhay natin yung mga signs na nabanggit natin kanina. Una, okay, prayer life becomes weak. Pangalawa, sin becomes comfortable. Pangatlo, worship feels empty. Pang-apat, conviction is ignored. Okay. Panglima, priorities shift away. Pang-anim, motives become self-centered. At pampito, lack of love, joy, and peace. Ano po ang sabi dito sa Lamentation? Let us examine our ways. Araw-araw po natin itong dapat gawin. Kung sa tingin po natin ay nasa atin na po itong mga signs na ito, abay tayo po ay humingi lang ng kapatawaran sa Panginoon. So ayan, maraming salamat po ulit sa pagkakataong ito, and let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the time that you have allowed us to hear your words again. Lord, we pray na tulungan po ninyo kami para mai-apply namin ang mga salita mo na aming napakinggan. Tulungan po ninyo kami na laging ma-check ang aming mga sarili kung kami po ay nadi-disalign. At nang sa gayon, Panginoon, kami ay maging realigned ulit sa iyong kalooban, Panginoon. Panginoon, hinihiling ko po na tulungan ninyo ang bawat isa sa amin. Kami po ay may kani-kanyang pinagdadaanan. I pray na tulungan ninyo kami, gabayan po ninyo kami. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, God bless po sa bawat isa sa atin. Amen po. Thank you so much po, Pastor Janet, sa napakagandang napakagandang words of wisdom na napakinggan natin ngayon. So, alam ko po na bless tayo sa gabing ito sa mga salita ng Panginoon. So, sa gabing ito, meron po bang mag-i-insight or magre-reflect sa kanilang natutunan sa gabing ito? Sige po, open po yung ating mga mic sa gusto pong mag-insight sa mga ating natutunan sa gabing ito. Anyone po na gustong mag-share ng kanilang reflection? Praise God. Keep on po, Brother Joseph. Simple lang, no? Realignment to God. We need to feel the signs of disaligned. Mas lalo yung pagiging worship of empty. Minsan, yan ang nakakaligtaan natin. Na mas tinitignan natin
kung ano yung naramdaman natin na wellness sa ating karamdaman kaysa yung focus sa Panginoon. Tinitignan natin kung pati ako kasi kung minsan doon ko na ikukuan yung minsan hindi ko naiwasan na nagkakaroon ng mga reaction sa mga preachings sa worship, ganun, sa present worship. Kung minsan ako rin mismo sa aking sarili is naging ganun. But I'm so praying to Lord, mas lalo kung alam ko yung church na yun ay merong konting anomalya na ginagawa or may history of anything na hindi maganda doon, tapos bigla akong umaten and ganun yung hindi ko na feel yung mga ginagawa nila. Doon ngayon kung minsan sa akin, pero sabi ko kay Lord, help me to mas focus sa iyo, that I will not see whatever the negative on this church, but the way I will see it is yung presensya mo. Yun na ako parang pinagpipray kay Lord na tulungan mo ako para hindi ako maging judgment, and ang gawin ko lang ay mag-focus na magpuri sa iyo, kasi ang kwan naman natin is personal. Yung worship natin is personal to God. It's not because of church, but because of your personal worship to the Lord. And we are worshiping in spirit and in truth, not in physical. Ang pinapakinggan ng Lord ay yung spirit and heart natin. Is not your voice, is not your yung pagpalakpak ng kamay mo, kundi yung puso mo at espiritu mo na nagpupuri sa Kanya. So, yan lang po ang aking may share ngayong gabing ito. Maraming salamat. Yun, thank you so much, Brother Joseph. Anyone po? Meron pa po ba? Okay, meron pa po bang magsishare ng kanyang reflection po? Okay po, go ahead po. Yeah. So worship becomes empty. Ayun nga. Minsan may mga experiences talaga na pag pumunta ka sa isang church, attend the worship, sa labas mo, bakit kaya parang wala? Ang pinaka-first talaga na isip natin is aligned ba tayo sa Panginoon, o kasi ang kadalasan ang nangyayari sa dami natin na napupuna, ang katotohanan doon tayo mismo malayo na. Kaya hindi natin nakikita yung positive side, kasi ang worship is not just about feelings talaga. So ganun ang worship, King David ang isang isang napakalaking example ng being a worshiper, na kahit na tumatakbo siya para sa buhay niya. Di ba, nagtatago sa kay King David. Ang dami din sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Pero at the end of the day, na nagsabi siya ng mga sa loobin niya sa Panginoon, at the end of every verse, or wala doon sa chapter na praise the Lord or bless the Lord. Meron kalimutan na sabi niya bless the Lord, oh my soul, forget not all his benefits. So mga pinapaalalahanan niya sarili niya na pupurihin ka rin ang Panginoon. It's not just based on emotion.
yun yung nagdi-disalign sa atin to worship. Kasi kung tumitingin lang tayo sa emosyon natin, ibig sabihin kapag may problema tayo, hindi na tayo makapag-worship. Thank you so much, sister, sa yung reflection po sa gabing ito. So, bago po tayo ating pansang awitin, meron pa po bang magdaragdag ng ating reflection sa gabing ito? In 5, 4, 3, 2, 1. Okay po. So, ako po na magre-reflect din po ako sa natutunan natin sa gabi ito. So, mostly talaga is tumatak sa akin na signal or signs na binahagi ni Pastor Jonah is yung pray without ceasing. So, ngayon kung natisala sa nag-align po tayo sa early po natin through prayers kasi Panginoon naman talaga ang ating masasanigyan. So, kahit saan tayo, pray tayo, kumakain ka man, nasa park ka man, sa trabaho, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa ating kapwa. So, minsan din itong pagpipray din na pasishare ko lang, minsan nakakalimutan ko din na mag-pray dahil minsan mostly talaga is yung sa pagkain na minsan na naguhuna. So, parang minsan nakakalimutan natin na mag-pray. So, patuloy lang mag-pray at huwag natin kalimutan na pabalik yung ating line or pabalik din yun sa pamagitan na pray to. So, is matag sa akin is yung voice note. So, minsan ako din nakaka-irrity na nawiwili din ako. Minsan hindi ko rin nabibigyan ng priority na minsan nawiwili ako na merong gathering sa mga friend ko, nagka-connect kami sa conference. So, minsan may gawain na hindi ko na-attenan. So, meron pa kasi akong isang ina-attenan din po is Discipulus yung pangalan niya. So, minsan parang nawiwili ako dun sa nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. So, parang nakakalimutan ko na priority yung bigyan yung priority ng Lord. So ayan, patuloy natin na unahin. Kasi, nandyan yung pangako ng Panginoon na pag unahin natin siya, lahat ng mga bagay or mga pangangailangan natin is ibibigay talaga. So, napakaganda kanyang pangako. Muli, napakaganda sa gabing ito. So, thank you so much po sa napakagandang mensahe. Bless po tayong lahat sa gabing ito. So, bago tayo mag-iway po muna makinig ng pansarang panalangin at pansarang awitin. So, ngayon po ay ililid po tayo si Sister Jemalie sa pansarang awitin at isasara langin. Jem? While shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground, the angel of the Lord came down, and glory shone around. Fear not, said he, for mighty tread hath seized their troubled mind. Glad tidings
The hell babe you there shall fight to human beauty's plate. All men wrapped in swathing band and in a manger laid. Thus spake the seraph, and forthwith appeared a shining throng of angels praising God, who thus addressed their joyful song. All glory be to God on high, and to the earth be peace. Goodwill henceforth from hand to man begin and never cease. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much sa gabing ito, Father God. At muli ka po kaming nabusog sa inyong mga mensahe sa gabing ito, Father God. Father God, na mo po patuloy niyo po kaming patawarin sa aming nagawang kasalanan. Minsan, Father God, nakakalimot kami magdasal sa inyo, Father God. Minsan, Father God, nakakalimutan namin yung mga priorities sa buhay, sa pakikinig ng inyong mga salita, sa pagpuri sa iyo, Panginoon, sa pag-worship sa iyo, Father God. Naway patuloy niyo kaming patawarin, Father God. Yes, Father God. Naway patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas ng isip at puso, Father God. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Father God, na upang malabanan namin ang temptasyon, Father God, na makagawa po ng kasalanan sa inyo, Father God. Yes, Father God, naway patuloy niyo po kaming i-guide, i-lead, Father God, bigyan ng knowledge and wisdom upang kami po ay patuloy na ma-realign dyan sa inyong Panginoon po. Balik po kami sa inyong pagpupuri, Father God, sa pag-worship sa iyo, Father God. Naway patuloy niyo po kaming bigyan sa aming mga lahat po ng pangangailangan. Alam po namin, Father God, na hindi pa po kami nagbibigas sa aming mga bibig. Nandyan ka na po, Father God, nagbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Yes, Father God, patuloy po namin itong idinitulong po, Father God, itong gawain na itong sa inyo, Father God, na bless po talaga kami sa gabing ito, Father God. Busog na busog kami sa inyong salita, Father God. Nawa po, Father God, na maging foundation po ito or maging maisabuhay po namin, Father God, ang aming mga natutunan sa gabing ito po, Father God. Yes, Father God, nawa po patuloy niyong i-bless ang grupong ito, CDCM Reunited, na mas lalo pa po kaming marami na masishare ng inyong salita po, Father God. Marami pa po kaming mahikayat ng mga membro at mga kasama po, Father God, na ikaw po magdagdag, Father God, sa grupong ito, Father God, na lumabgo pa po, Father God. Mag-grow pa po kami, Father God. Lumaki pa po kami, Father God. Nawa po, Father God, sa aming pansamantalang paghihiwalay sa gabing ito, sa platform na ito, Father God, naway kayo patuloy na magbigay po, Father God, ng sa aming mga nais po ng aming mga puso, Father God, ng aming mga kahilingan, Father God, amin po itong ay pinagkatiwala at pinagkaloob po sa inyong kamay, Father God, kasi wala naman pong imposible sa inyong kamay, Father God, kapag kami po ay manalig lamang at maniwala sa inyong pangalan, Father God. Father God, sa aming pansamantalang paghihiwalay ngayon po, Father God, bless niyo po kami, Father God, at pagpalain niyo po nawa po, Father God, ang grupong ito. Pagkatiwala namin ito, lahat-lahat sa inyong kamay, Father God, sa inyong matamis at takilang pangalan na si Jesu Cristo. Amen and amen. Thank you po.